Makalipas ang 20 minuto ay dumating na ang in-order na pagkain ni Franco. At talaga namang nakakamangha. Nakalagay ang mga mamahaling pagkain sa isang food trolley, at malayo pa ay amoy na amoy mo na ang mabangong aroma ng pagkain. Tila may sariling isip ang tiyan ko, at bigla na lamang tumunog. Nakakahiya. Natawa naman si Franco dahil doon. Nakakamangha dahil mismong chef ang nagdala ng mga pagkain namin. Isa-isang nilatag sa mesa namin ang mga pagkain, at nakakatululaway talaga ang mga iyon. Napakasarap tingnan mula sa mismong putahe, hanggang sa garnish at pati ang mismong plating. Ini-imagine ko palang ang presyo ng mga ito, ay nalulula na ako. Ganito pala talaga kapag mayaman no. Hindi sila takot magwaldas ng pera, kasi hindi naman sila nauubusan nun. Kumain ka na kasi nagrereklamo na ang tiyan mo, osel nito sa akin. Hindi muna ako gumalaw. Tiningnan ko muna si Franco kung paano niya ginagamit ang mga kubyertos. Ano ba yan? Ganito ba talaga kumain ang mga mayayaman? Sa amin nga nagkakamay lang kami kapag kumakain tapos sila required na napakadaming kubyertos ang gamitin. Pinapanood ko siya kung paano niya binuklat ang table napkin, at dahan-daang nilagay iyon sa paa niya. Kaya naman ganun din ang ginawa ko. Sunod niyang ginawa ay kinuha ang maliit na kutsilyo at tinidor sabay hiwa dun sa steak. Sinusunod ko lang ang mga ginagawa niya, dahil ayaw kong mapahiya. Bahagya akong nadismaya habang kumakain. Kasi ganitong serving lang umaabot na ng 2,000 ang presyo, tapos ang konti pa ng kanin. Kung sana sa mang-inasal na lang kami kumain, 200 pesos lang makakapag only rice ka na. May kasama pang chicken oil yan. Nagustuhan mo ba ang pagkain? Tanong nito sa akin habang ngumunguya. Okay naman, sagot ko sa kanya, habang hinihiwa ang steak. Okay lang. Why are you not satisfied with the food? Tanong niya ulit. Hindi naman sa ganun Franco. Hindi lang talaga ako sanay kumain ng mamahalin at isa pa, first time kong kumain sa isang 5-star restaurant, dahil nakakapanghinayang yung presyo ng mga pagkain nila. Edi sana kung nagmang-inasal tayo. Edi sana hindi aabot ng 1,000 ang gagastusin mo, at only rice pa hindi ka lugi, sagot ko sa kanya. I like it, sabi nito kaya naman nagtaka ako. Like what? Naguguluhang tanong ko dito. I like it when you call me by my name, nakangiting sagot nito, habang naghihiwa na naman sa steak niya. Awkward na sagot ko sa kanya. Kailangan mo nang sanayin ang sarili mong kumain sa mga ganitong restaurant, mahinang sabi nito, pero narinig ko pa din. Bakit naman, tanong ko dito. Because we will eat often. Diretsong sagot nito sa akin, kaya naman nagulat ako. At bakit naman? Tanong ko dito. Because I want ka, he said while smirking. Wow, boyfriend kita. Manghang tanong ko dito. No, maybe soon I will be. Bakit? May boyfriend ka? Naging seryoso ang boses niya sa huli niyang tanong. Wala, sagot ko ng pautal. Dahil totoo naman. Totoo namang wala akong boyfriend. That's good, osel nito ng pangiti-ngiti pa. Magtatanong pa sana ako sa kanya kung bakit niya nasabi yun, pero biglang dumating ang waiter kanina dala ang isang bote ng red wine. Iinom ka pa ba? Tanong ko sa kanya. Isn't it obvious? At hindi lang ako, pati ikaw rin, sabi nito habang binubuksan ang bote ng wine. Naku wag na Franco ikaw na lang, di ako umiinom nahihiyang wika ko sa kanya. Hindi ito nakinig sa akin at nagpatuloy lamang sa pagbukas ng bote. Pagkatapos ay inabot niya ang wine glass sa harap ko, at nilagyan iyon pati na rin ang sa kanya. Just try it. Sayang naman mahal itong wine na sabi niya. Wala naman kasing nagsabi sa'yo na bumili ng wine, bulong ko pero narinig niya ata yun. Don't whisper Amara, I can't hear you, reklamo nito habang natatawa. Ang sabi ko hindi ako iinom, dahil kailangan ko pa bumalik sa opisina ni Sir. May trabaho pa ako. Sagot ko sa kanya. Your boss won't mind if you're not there. Nagpaalam nga ako sa kanya na ilalabas kita osel nito at sinisimulan na ang pag-inom ng wine. Wala naman akong nagawa kundi ang uminom na lang din. Baka ay sambat niya pa sa akin ang presyo ng wine na tapos di ko lang iinuman. Wala namang nagsabi sa kanya na bumili siya ng wine PayPal talaga siya sa buhay ko.
Sige lang Amara dahil pagkatapos nito, ay hindi mo na siya kailangan pakisamahan, dahil wala ka ng utang na loob sa kanya. Napapikit ako nang matikman ko ang wine na yon. Hindi ko ma-explain ang lasa, dahil first time ko ngang makatikim nun. Napakapakla na medyo mapait, pero matamis ang aftertaste. Ano ba yan, napaka-weird naman ang taste ng mga mayayaman. Nilagok ko ang isang baso at agad na uminom ng tubig. Ano ba yan, ang pangit ng lasa? Bulalas ko sa kanya at tinuwanan niya lang ako. You don't like it? Tanong nito sa akin. Malamang kita mo naman ang reaksyon ko, diba? At saka diba sinabi ko na sayo na hindi ako umiinom? Ang kulit mo din kasi napaka-weird naman ng taste niyong mga mayayaman, sabi ko sa kanya. Habang pinupunasan ko ang bibig ko ng table napkin. Okay, hindi na ako o-order ng wine bukas, sagot nito. Anong bukas ka dyan? Bukas your face last na to know. Sagot ko sa kanya. What did you say? Diba sabi ko madalas na tayong lalabas? Seryosong sabi nito habang nakatingin pa sa akin. Well, sabi mo lang yun, pero di naman ako pumayag do. Anong akala mo sa akin? Basta-basta na lang sasama kung kani-kanino. Sagot ko sa kanya. Bakit ayaw mo? Hindi naman ako kung sino-sino lang, I'm your friend. Osel nito. Namamangha akong napatingin sa kanya. Grabe talaga ang kakapalan ng mukha nitong lalaking ta. At kailan pa kami naging magkaibigan? At kailan ko naman sinabi na magkaibigan tayo ha? Aba, sumama lang ako sa'yo ngayon, dahil ayokong magkaroon ng utang na loob sa'yo no. Sagot ko sa kanya. Bakit hindi? Kaibigan ako ng boss mo, kaya kaibigan na rin kita, show nga ba siya? At sino namang nagsabi na kapag kaibigan siya ng boss ko, ay kaibigan ko na rin siya? Kanina ko nga lang siya nakilala Well, I'm sorry Mr. Franco Fontanilla. But it doesn't work like that. So if you'll excuse me, aalis na ako dahil may trabaho pa akong aasikasuhin, Osel ko at agad na naglakad palabas ng restaurant. Hindi niya agad ako nasundan, dahil tinawag niya pa ang waiter para magbayad ng bill, kaya naman may pagkakataon akong lumabas. Nang makalabas na ako sa restaurant, ay na-disappoint lang ako dahil hindi ko naman pala alam kung saang lugar tong pinuntahan namin. Baka maligaw pa ako. Ano ba yan, ang malas naman? You can't just ditch me like that Amara, rinig kong sabi nito sa likod ko. Whatever, di ako tumingin sa kanya, kaya naman napairap ako. Tara na ihahatid na kita ulit sa workplace mo, sabi nito sa akin, kaya naman humarap ako sa kanya. Pwede naman ata akong mag-taxi, may pamasahe naman ako, masungit na sagot ko sa kanya. Hindi pwede yun, kasama kitang pumunta dito, kaya ihahatid kita pabalik, sagot nito. Wala namang mangyayari kung makikipagtalo pa ako sa kanya, dahil at the end, siya pa din naman ang masusunod, kaya kahit labag sa kalooban ko ay sumunod na lamang ako sa kanya. Pumasok na ako sa sasakyan niya, at nagkabit agad ng seatbelt. Siguro magandang paraan na sumama ako sa kanya, dahil bigla na lamang sumama ang pakiramdam ko. Bigla akong nahihilo at bumibigat ang ulo ko. Hindi niya naman ata ako nilason, diba? Baka naman nilagyan niya ng pampatulog yung pagkain ko, tapos bigla niya akong kikidnapan at doon niya ako haalayin. No way. Pupunta ka ba sa ospital mamaya? Tanong nito sa akin habang nagsisimula ng mag-drive. Ayaw ko sanang sumagot, dahil wala naman siyang pakialam sa mga whereabouts ko, pero alam ko naman di siya titigil hanggat di ako sasagot, at mas lalo lang sasakit ang ulo ko dahil maririndi ako sa kanya. Oo, mamaya pagkatapos ng shift ko, sagot ko sa kanya habang nakapikit. Ilan ba kayong magkapatid? Tanong nito sa akin. 2. Ako ang panganay at may bunso akong kapatid si Denver, sagot ko sa kanya. Nag-aaral pa ba ang kapatid mo? Grade 10, high school, puro computer games ang alam. Inuubos yung baon niya kaka-computer. Sagot ko sa kanya, habang sinasandal ang ulo ko sa bintana. Well, common naman yan sa mga lalaking teenagers, Osel nito. Bakit ba napaka-daldal ng lalaking ta? Baka gusto niya na rin itanong kung ilan ang unan namin sa bahay, o may alaga ba kaming aso o pusa? Franco, hindi mo naman ata ako nilason, diba? Tanong ko sa kanya sa mahinang boses. Feeling ko ay pinupukpok ng martilyo ang ulo ko sa sobrang sakit. Sobrang bigat din ito, pero pinipigilan ko ang sarili kong matulog,
Baka bigla akong kidnapin ng lalaking ta. Why would I do that? We eat the same food. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong nito at ramdam ko pang tumingin siya sa gawi ko. Baka inutusan mo yung chef or waiter, na lagyan ng lason or pampatulog ang pagkain ko, tapos bigla mo na lang akong kikidnapan, naiiyak na sabi ko. Madami pa akong pangarap sa buhay sir. Pinapagamot at pinapaaral ko pa po ang kapatid ko, wag mo akong gawan ng masama. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak basta mabigat lang talaga ang ulo ko ngayon, at hindi ko alam kung bakit. What are you saying Amara? Masyado ka naman atang paranoid. Ano bang nangyayari sa'yo, okay ka lang ba? Nag-aalala ang boses nito. Habang nagtatanong sa akin, hindi ko na kaya pang pigilan ang pagpikit ng mga talukap ng mata ko, kaya naman mas sumandal pa ako sa bintana ng passenger seat, at hinayaan ang sarili kong lumunin ng antok. Amara, okay ka lang ba? Pahina ng pahina ang boses ni Franco sa pandinig ko, hanggang sa wala na talaga akong marinig, kasunod nun ay ang pagkawala na rin ng malay ko. Dude, what did you do to my secretary? Rinig ko ang boses ng boss ko na nagsasalita. Wala akong ginawa sa kanya. Dude, I promise. Kumain lang kami sa restaurant at uminom ng wine, pagkatapos she just passed out inside of my car. Rinig ko naman sagot ni Franco. Nanaginip ba ako? That's it. She passed out because of the wine. She don't drink. Kahit may gatherings pa ang buong staff di siya umiinom, sagot sa kanya ni Sir. Bigla kong naalala kanina na nawalan ako ng malay sa loob ng kotse ni Franco. So hindi niya ba ako kinidnap? Saan niya ba ako dinala? Bakit naririnig ko ang boses ng boss ko? Dahan-dahan kong binuksan ang mata ko, at tumambad sa akin ang kisame ng opisina. Nasa opisina na ako. Sa sobrang gulat ko ay napabalikwas ako, nang ma-realize ko na natutulog ako sa couch ng opisina ni Sir. Nakakahiya. Pagtayo ko ay bigla akong na-out-balance dahil sumakit ang ulo ko. She's awake, nag-aalalang usel ni Franco, Amara okay ka lang ba? Tanong sa akin ng boss ko. Sir I'm sorry po. I'm sorry po talaga. Paulit-ulit na paumanhin ko sa boss ko. Sir wag niyo po akong santi. Dugtong ko pa dito habang nakayuko. I will not fire you Amara don't worry, sagot nito sa akin. Ano bang nangyari ha? Nilasing ka ba ni Franco? Tanong nito sa akin. Dude foul yun ah. Hindi ko siya nilasing. Reklamo ni Franco sa kaibigan niya. Inaya niya po kasi ako ng lunch sir, sorry po sabi niya kasi nagpaalam daw po siya sa inyo, tapos uminom po kami ng wine dun po ata ako nalasing, tapos wala pa akong matinong tulog kagabi dahil sa nangyari kay tatay, I'm sorry po talaga sir, na kayo kong paliwanag ko sa kanya. Kapag talaga nasis-anti ako ay malalagot sa akin ang Franco na ta. Babalatan ko siya ng buhay. It's okay Amara you can go home now, nakangiting sagot ni Sir. Nako mabuti na lang at mabait tong amo ko. Teka ano raw, pinapauwi niya na ba ako? Teka sir di pa po ako uuwi kakabalik nga lang po namin sabi ko sa kanya. Uwian na Amara, 6:00 na ng gabi, at kanina pa tapos ang working hours mo. You slept 4 hours, natatawang sagot ni Sir sa akin. Hala talaga po, naku sir sorry po talaga. Hindi na lang po ako magde-day off this week sorry po talaga sir. It's okay Amara kasalanan naman ng kaibigan ko, kaya wag ka mag-alala. Buti na lang talaga mabait ang boss ko. Tumungo na lamang ako, at kinuha ang bag ko na nasa paanan ng couch. Sige po sir dadaan pa ako sa ospital sorry po talaga. Paalam ko sa kanya at kinuha na ang bag ko. Tahimik akong lumabas ng opisina, at bago ko sinarado ang pinto ay tiningnan ko pa ng masama si Franco, at binigyan niya naman ako ng inosenteng tingin, na para bang wala siyang ginawang kasalanan sa akin. Going out with him is not a really good idea. Mapapahamak ako sa kanya, buti na lang di ako nawala ng trabaho, dahil kapag nagkataon na nasis-anti ako kanina, di ko talaga siya papatawarin. Naiinis pa din ako sa couple na yon. Masyado nang nakakahiya sa boss ko ang nangyari. Ilang oras na pala akong tulog sa couch ng opisina niya. Paano pala kapag may nakakita, baka anong isipin nila? Paano kung may ibang staff na nakapasok, tapos nakita akong nakahilata doon, di ano na lang iisipin nila? Gustong gusto kong sabunutan ang Franco na yun.
Masyado na siyang nakakainis. Kanina pa lang kami nagkakilala pero nakakailan na siya sakin. Pero at some point na-realize ko din palang medyo mabait siya. Medyo lang naman, dahil hindi niya ako pinagsamantalahan. Do as if naman no. Napakayaman kaya nun, kaya malamang mataas ang level of standard niya. May taste yun sa babae, at ako ang tipo ng babae na hindi niya kailanman magiging type. Teka lang, bakit ko ba ta iniisip wala naman akong pakialam sa iniisip niya. May kasalanan pa din siya, dahil pinilit niya ako uminom na lasing tuloy ako. Paglabas ko ng building ay agad akong pumara ng taxi, para puntahan sina nanay sa ospital. Habang nakasakay ako sa taxi, ay nakatanggap ako ng text galing kay Elise. "Girl, nakauwi ka na ba?" Text nito sa akin. "Oo, kakauwi ko lang, bakit?" Reply ko sa kanya. "Akala ko dun ka na matutulog napakahimbing ata ng tulog mo kanina. Parang gusto ko nang lumubog sa kinauupuan ko ngayon." Sabi ko na nga ba at may makakakita "Nakita mo ako kanina?" Tanong ko sa kanya, "Malamang. Pinatawag ako kanina nung poging prince na nagbantay sa'yo kanina, sino ba yun?" "Sino bang tinutukoy niya? Si Franco ba?" "Uy, hindi siya nag-sir. Mukhang bigatin yun Kaibigan ata yun ng boss mo, kasi kung hindi malamang di siya makakapasok sa loob ng opisina. May something ba sa inyo?" O sisa nito sa akin. Ito talagang babaeng kahit sa text napaka-chismosa. Hindi porke di lang tinawag na sir may something na agad. Hindi ba pwedeng magkakilala lang? Palusot ko sa kanya. Ayoko namang sabihin na kaibigan ko si Franco, dahil hindi naman talaga kami magkaibigan. Sus, kailan ba kayo nagkakilala? Parang di mo naman nakwento sa akin yan Tsaka ba't kayo magkasama kanina Ang kulit talaga ng babaeng ta. Akala mo naman interview to kung makapagtanong. Alam mo Elise, ipahinga mo na lang muna yan. Masyado ka nang mausisa sa buhay ko, basta walang something sa amin ni Franco. Bye, napupuntahan ko pa si tatay sa ospital. Huling reply ko sa kanya bago pumara, dahil andito na ako sa ospital. Nagbayad muna ako sa driver bago tuluyang lumabas. Pumasok na ako sa loob ng ospital at dumiretso sa loob ng kwarto ni tatay. "O anak, andito ka na pala," salubong sakin ni nanay, kaya naman agad akong nagmano sa kanya, at humalik sa pisngi niya. "Kamusta na po si tatay?" Tanong ko habang nilalapag sa couch ang sling bag ko. "Okay na ang kalagayan ko anak," narinig kong sagot ni tatay. Natutuwa ako dahil may malay na pala siya. Nakita ko si tatay na nakangiti, habang kumakain ng pancon, kaya naman agad akong lumapit sa kanya at yamakap. "Tay, wag mo na ulitin yun Pinakaba mo kaya ako," sabi ko sa kanya. "Pasensya ka na anak, masyado nang matanda si tatay," madamdaming sagot nito. Nararamdaman kong namumuo ang luha sa mga mata ko, kaya naman umiwas agad ako ng tingin. "Wag ka na po magtrabaho ulit tay. Magpahinga na lang po kayo ni nanay, dahil yun ang sabi ng doktor," usul ko sa kanya. "Nako, hindi pwede yun nak. Wala nang tutulong sa'yo sa pagtatrabaho at paghahanap ng pera," sabi nito. "Tay, malaki ang sinisweldo ko, at sapat yun sa lahat ng pangangailangan natin, kaya sumunod ka na lang po, para di tayo magpabalik-balik dito sa ospital," sagot ko sa kanya. Wala namang nagawa si tatay, kundi ang sumang-ayon na lamang. Ngayon ay iniisip ko na kung ano ang ibang pwede kong pagkakitaan, para madagdagan ang pera ko, dahil sa totoo lang alam kong kulang na kulang ang sinasahod ko sa trabaho ko ngayon. Sinabi ng nanay mo nak na may taong tumulong daw sa atin, para mailipat ako sa ospital na totoo ba yun? Tanong ni tatay, kaya naman natigil ako sa pag-iisip. "Oo daw tay, sabi nung doktor na nakabantay sa'yo, pero ayaw ipasabi kung sino daw," sagot ko dito. Kung sino man siya, malaki ang utang na loob ko sa kanya sa pagligtas ng buhay ko. "Sana man lang may magawa tayo para sa taong iyon," sabi ni tatay. "Nakipagluto mo na lang kaya siya?" Suhestyon ni nanay. Paano naman po natin maibibigay sa taong yun, hindi nga po natin siya kilala," sagot ko sa kanila. "Ipapabigay na lang natin dun sa doktor na tumingin sa papa mo nak. Malamang kakilala niya yun," sabi ni nanay, at napaisip naman ako. Kung sa bagay ay tama naman siya. Pwede na ring ipabigay dun sa attending doctor ni tatay.
Pero naisip ko din na malamang mayaman din ang taong yun, baka naman hindi niya kainin yung lulutuin ko. Kung hindi niya man kainin edi okay lang. Basta nagbigay kami at isa pa, kawawa siya pag di niya natikman ang luto ko ha. Napakasarap ko kayang magluto. Sige po nay, bukas idadaan ko po dito. Di ba bukas na madi-discharge si tatay? Tanong ko sa kanya. Oo nak, sagot nito sa akin. Sige po, uuwi po muna ako ngayon, dahil walang kasama si Denver sa bahay. Bibili na rin po ako ng mga sangkap para bukas. Nagpaalam na ako kina nanay at tatay bago umuwi. Dumaan pa muna ako sa isang grocery store, para mamili ng ingredients. Naiisip ko na ang lulutuin ko bukas. Plano kong magluto ng sinigang. Sarado na kasi ang palengke sa ganitong oras, kaya naman sa grocery store na ako bumili. At isa pa mayaman yung kakain nito bukas, kaya naisip ko na mas mabuti sa grocery store na lang talaga bumili. Pagkatapos kong mamili ay naisip ko na masyado akong pagod ngayon, kahit na ilang oras akong nakatulog doon sa opisina. Marahil dahil ito sa wine na nainom ko kanina. Nagpasya ako na mag-take out na lang sa Jollibee, para sa dinner namin ni Denver mamaya. Ate, andyan ka na pala. Excited na bati sa akin ni Denver, nang pumasok ako sa bahay. O ang saya mo ata ngayon. Tanong ko sa kanya nang mapansin kong halos mapunit na ang mukha niya kakangiti. Wow! Jollibee, ayos yan. Bulalas nito nang makita ang dala-dala kong plastic ng Jollibee, kaya agad niya rin namang kinuha ang mga bitbit kong plastic, na naglalaman ng pinamili ko kanina. Teka nga, ano bang nangyayari sa'yo? Sinagot ka ba ng crush mo ha? Ang saya-saya mo ata ngayon. Nagtatakang tanong ko sa kanya, habang hinuhubad ang heels ko. Ate, halika dito. Hinela niya ako papunta sa sala, kaya naman nagtaka ako nang makita ko ang ilang malalaking kahon. Ano yan? Tanong ko sa kanya. Yun na nga ate eh. Hindi ko din alam, pero may nagpadala sa akin ng isang set ng gaming PC. Natutuwang osel nito. Teka, ano? Baka naman hindi sayo yan. Nagtatakang tanong ko sa kanya. Imposible yun ate. May nag-deliver niyan dito kanina sa bahay. Habang nanunood ako ng TV. Akala ko nga nanalo ka sa loto ate eh, at binilhan mo ako ng gaming set. Teka, baka naman sa maling address na ship yan. Sabi ko sa kanya. Hindi ate. Tingnan mo, may pangalan ko pa nga oh. At kanina habang pinapirma ako ng delivery man, pangalan ko talaga ang nakalagay, nanginginig pa nga ako, habang humahawak ng ballpen paliwanag nito sa akin. Isa-isa ko namang tiningnan ang mga kahon, at totoo nga ang sabi niya. May Denver per era nga na nakalagay sa mga kahon. Sino namang magpapadala niyan sa'yo? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Hindi ko alam ate, pero kung sino man siya, pagpalain sana siya ni Lord. Nababaliw na ata tong kapatid ko. Baka naman hindi gaming PC ang laman niyan ah. Baka may nag-prank lang sa'yo, usel ko sa kanya. Teka, buksan natin. Sa sobrang excited niya ay dali-dali siyang pumunta sa kusina, at kumuha ng gunting. Pagbalik niya ay mabilis niya ini-unbox ang mga kahon. Wow! Gaming PC nga. Bulalas niya na animoy na iiyak pa. Sa tingin mo, sinong magpapadala niyan sa'yo? Tanong ko rito. Baka naman may sinasalihan kang illegal Denver ah. Nako, malalagot ka talaga sakin. Babala ko sa kanya. Ito naman si ate o. Hindi ka ba masaya para sa akin? Hindi ko na mauubos ang baon ko kaka-computer, dahil may sarili na akong PC. Malay ko ba kung pinadalhan ako ng mga mayayamang girls na may crush sa akin sa school? Napangiwi naman ako sa sagot niya. Masyadong mahangin itong kapatid ko. Wow, kapal. Paano mo naman malalaro yan? Wala naman tayong wifi, pang-asar ko sa kanya. Diyan ka nagkakamali, dahil sabi dito sa sulat na nakalagay sa kahon, ay may pupunta dito bukas para magkabit ng wifi natin bukas, sagot nito sa akin. Mas lalo akong nagtaka sa kanya. Kung ganun, sino nga bang magpapadala nito sa kapatid ko? Napaka-imposible naman kung babaeng nagkakagusto nga talaga sa kanya. Sa tingin ko ate, yung nagbigay nito, ay yung taong tumulong din kay tatay sa ospital. Napatigil naman ako dahil sa sinabi niyang iyon. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Tanong ko sa kanya. Wala lang, bigla ko lang naisip. Posible din naman yun, inusenteng sagot nito, habang nagpapatuloy sa pag-unbox ng bago niyang PC.
Baka may kapalit lahat ng to Denver, nag-aalalang sabi ko sa kapatid ko. Ate naman malay mo nagmagandang loob lang yung tao. Kung sino man yun sa tingin ko kilala ka nun ate. Hindi kaya may gusto sa'yo yun. Pag nakilala mo yun pakasalan mo na agad, natatawang sabi nito sa akin. Napakakapal talaga ng mukha nito. Binubugaw pa ako sa iba. Bahala ka nga dyan Denver. Kumain na tayo masyado ka nang nawiwili dyan, aya ko sa kanya. Dumiretso naman ako sa kusina, at naghanda na ng pagkain. Kamusta na pala si tatay ate, tanong nito sa akin habang kumukuha ng drumstick sa bakat ng Jollibee. Madi-discharge na siya bukas, sagot ko dito habang sumusubo ng pagkain. Sana makilala mo na yung tumulong kay tatay ate. At bakit naman over? Malamang para pasalamatan siya. Ano ka ba wala ka bang utang na loob? Kapag inalok ka ng kasal nun, pakasalan mo agad para yumaman na tayo. Feel yung sabi nito sa akin, kaya naman inabot ko siya at kinurot sa tenga. Ikaw talaga wala ka nang naiisip na matino. Pati ate mo binubugaw mo sa iba, baka gusto mong itapon ko yung PC na pinadala sa'yo, pananakot ko sa kanya. Aray, ito naman di mabiro, naiingit ka lang ata sa bagong computer ko Singhal nito sa akin at binulatin pa ako. Sige nga, paano ka nakakasiguro na lalaki yung tumulong sa atin ha? Paano pala kung babae yun? Tanong ko sa kanya. Edi ako yung mag-aalok ng kasal sa kanya. Kung bata pa edi goods, pero kung gurang na pwede nang gawing sugar mommy, natatawang sagot nito. San mo natutunan yan, bagay na yan ha? Isusumbong kita kina nanay bukas, dahil natututo ka na ng ganyan Denver, hindi ka nakakatuwa. Saway ko sa kanya. Si ate naman di mabiro. Anong tingin mo sakin? Sa gwapo kong ito papatol ako sa matanda. Hindi no kahit mahirap lang tayo, may taste pa din naman ako. Palibas sa ikaw di ka pa nagkaka-boyfriend. Asar nito sa akin. Wala na kaming ibang ginawa kundi ang mag-asaran habang kumakain. Pagkatapos nun ay nagligpit lang ako, at isa-isang hinugasan ang mga sangkap na pinamili ko kanina, bago nilagay iyon sa ref. Pagkatapos ay agad na rin akong naligo at nagbihis, at pumasok na sa loob ng kwarto ko. Sa sobrang pagod ko, at agad din akong dinalaw ng antok.